mas mabuti na yung dito kasi parang natural lang na nasa bahay ako. Kahit mag-isa ako dito sa isolation area ko, okay lang kasi ganito nakalabas ako sa terrace, tapos nakikita ko yung bahay namin. Hindi masyadong malayo dito. Pag lumabas yung mga anak ko, nakikita ko sila. Yung lungkot, hindi ko masyadong mararamdaman. Kasi nga, nakikita ko naman sila. Pero kung naka-isolate ka talaga, sobrang hirap nun. Yung naka-isolate ka talaga, yung nasa hospital ka, yung nasa loob ka ng room na ikaw lang mag-isa. Nako, yun ang nakakamatay. Kaya, maraming hindi nakasurvive dahil dun. Para sa akin na nga, kasi ang emosyon, yung kahit sinong doktor tatanungin natin, yung mga espesyalista, na sinasabi nila na number 1 talaga na kalaban ng tao, sa kalusugan ng tao ay ang stress. So, kapag na-stress ang isang tao, lahat ng parte ng kanyang katawan ay naaapektuhan. So, kung anong parte ng katawan mong mahina, inaatake yon kapag ikaw ay na-stress. So, kaya ako ngayon, yung mga negative thinking ko, binabawi ko. So, nilalakasan ko yung loob ko. Kahit na may ubo ako, sinasabi ko, wala akong ubo. Kahit na medyo may lagnat ako, sinasabi ko na wala akong lagnat. Yun yung nilalagay ko sa aking isipan. Wala to. Mawawala to. Tapos, ayun, kapag ganun yung iniisip mo na hindi mo siya masyadong minamahal, no, mawawala yan, iiwan ka niyan. So, naniniwala ako na itong aking nararamdaman ay mawawala. Mawawala bigla. Hindi ko siya tatanggapin. Kung baga, mas lakasan ko yung aking emosyon, mas lakasan ko yung aking pagtitiwala kaysa nararamdaman ko. At dahil doon, lumalakas ako, parang gumagaan yung aking pakiramdam. Yung mga negative na naisip ko na mga what if, mga baka, pilit ko yung pinapalitan ng mga positibong pag-iisip at saka positibong emosyon. So, sana sa mga kagaya ko na may ganitong sitwasyon din, huwag tayong mawalan ng pag-asa, huwag tayong panghinaan ng loob, bagkos, lalo pa tayong, diba, magpalakas, at gagawa din tayo ng paraan para yung ating nararamdaman, diba, mawala. So, drink more water, kakain ng maraming gulay, ayun, exercise din. So, ginagawa ko ngayon, dito sa labas, nagbabasketball ako. Malaki ang area dito, so, ako lang mag-isa, kaya kahit na lumabas ako dito sa terrace, walang problema. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Naway, yung mga walang COVID ngayon, mag-iingat kayo, at saka, palakasin nyo yung inyong resistensya palagi. Pinaka number 1 po talaga na nakapanghihina ng ating katawan ay yung kulang ng tulog. So, as much as possible, matulog ng maaga. No? Hindi ako doktor, pero yun talaga ang aking masasabi based on my experience. Kapag hindi ka nakatulog ng maayos, madali ka talagang dapuan ng sakit. So, para din sa mga young ones dyan na madalas
hindi matulog ng maaga dahil sa online games. Nako, sana makinig kayo sa mga magulang nyo at bawasan nyo na yung ginagawa ninyo at matulog kayo ng maaga kasi health is wealth. Okay? Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, paki-subscribe naman para, diba, maging masaya tayo. At saka hit nyo na rin yung notification bell. Thank you so much for watching. God bless us all.